Ang unang polo ay tumama sa damuhan ng alas 6 at kalahating gabi. Ang puting polo ko na isinusuot ko sa simbahan, sa parent-teacher conferences, sa bawat okasyon na kailangan kong magmukhang lalaking may mayos na buhay. Ito ay lumapag sa basang damo sa tabing mailbox. Ang mga manggas ay nakabuka na parang sumusuko para sa akin. Ako ay nakatayo sa sarili kong porch sa isang maliit na bayan ng pangingisda sa rehiyon ng Murmansk Oblast na tinatawag na Glazovka noong Oktubre. Nakasuot pa rin na parehong flannel na suot ko sa loop na 3 araw na diretso. Ang flannel na iyon na isinusuot ko habang nakaupo sa tabing kama ng aking ama, habang ang morphine drip ay binibilang ang mga oras na natitira sa kanya. Ang flannel na iyon na amoy pa rin ng cottage sa Baybay Dagat, amoy usok ng kahoy at hangin ng dagat, at ang eucalyptus na itinatago ng aking ina sa isang mangkok malapit sa pinto dahil sabi niya ay nakakatulong ito sa pahinga niya. Ang aking ama, si Boris Kuznetsov, ay namatay 27 oras na ang nakalipas at ako ay nagmaneho pawi upang kunin ang suit ko para sa libing niya. Ang susi ko ay hindi gumana. Ang deadbolt ay binago. Kumatok ako. Walang sagot. Kumatok ng mas malakas. Elena, ako ito. Buksan mo ang pinto. Ang bintana na kwarto ay bumukas at lumitaw ang mukha ng aking asawa. Si Elena Kuznetsova, 41 taong gulang, ang babaeng pinakasalan ko 16 taon na ang nakalipas sa isang maliit na simbahan sa Baybay Dagat habang gumugulong ang fog mula sa dagat. Tiningnan niya ako ng parang isang bagay na napagpasyahan niyang itapon. Hindi ka na nakatira dito, Victor. Ano ang sinasabi mo? Namatay lang kahapon ang aking ama. Kailangan ko ang suit ko para sa libing. Gusto kong diborsyo. Tinawagan ko na ang abogado. Bago ako makasagot, nawala siya sa bintana. Akala ko ay papunta siya sa pinto. Sa halip, lumawak pa ang bintana at nagsimulang lumipat ang mga damit ko. Ang puting polo muna, pagkatapos ay isang bundle ng pantalon, pagkatapos ang aking work boots na umikot sa hangin. Tumama sa mga hydrangeas na may tunog na nagulat sa pusang kapitbahay. Ang leather jacket ko ay sumunod. Ang ibinigay sa akin ng aking ama sa aking ika, 30 karawan, 14 taon na ang nakalipas sa isang restaurant sa Baybay Dagat. Kung saan kami kumain ng pritong isda at sinabi niya na ipinagmamalaki niya ang lalaking nagiging. Eko, ito ay tumama sa puddle, malapit sa driveway. Isang cardboard box ang sumunod na biyak sa walkway, nakalat ang mga libro. Isang framed na larawan ko at ng tatay ko sa kanyang bangka, at ang relo na ibinigay sa akin ng aking ina ng graduation ko sa high school. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis, Victor. Sa kabilang kalye, bumukas ang pinto sa harap ni Beth. Si Beth ay 58, nakatira ng mag-isa. Alam ang lahat ng nangyayari sa Maple Street bago pa malaman ng taong ito. Lumabas siya sa porch, niya na may kamay na nakadikit sa dibdib, nanonood. Ang mga kapitbahay sa tabi ay lumabas din, pagkatapos ang iba pang bahay. Nakatayo sa kanilang mga hagbang na nakakross ang mga braso. Ang asawa ko ay nagahagas ng buhay ko palabas ng bintana, at ang buong kalye ay may front row seats. Tumingin ako pataas kay Elena. Siya ay nag-ikot na, umaabot para sa isa pang armload. Wala akong sinabi. Naglakad ako sa damuhan. Kinuha ang leather jacket ko. Iniling ang tubig. Hinawakan ito sa dibdib ko sandali. Pagkatapos ay itinupi at inilagay sa kamangang aking truck. Kinuha ko ang work boots mula sa mahydrangeas. Pinulot ko ang mapolo isa-isa. Itinupi ang mapantalon. Kinolekta ang mga libro at ang larawan. At ang relo mula sa sirang box sa walkway. Isa-isa sa harap ng bawat kapitbahay sa kalye. Pinulot ko ang lahat ng itinapon ng asawa ko at inilagay sa aking truck. Tumawag si Beth mula sa porch niya. Nangangatok ang boses. Victor, honey, okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng anumang bagay? Tiningnan ko siya. Binuksan ang bibig. Pagkatapos ay sinara. Gusto kong sabihin sa kanya na namatay ang aking ama at kinandado akong asawa
ko sa labas ng sarili kong bahay at bukas ang libing at wala pa akong suite na isusuot. Pero hindi lumabas ang mga salita. Ang lalamunan ko ay selyadong isang bagay na mas mabigat kaysa sa kalungkutan. Isang bagay na parang bigat ng bawat taon na ginugol ko sa pahawak sa kasal na ito, na nagdidikit sa dibdib ko ng sabay-sabay. Umiling ako, sumakay sa truck, at pinasibol ang makina. Ang huling bagay na nakita ko sa rearview mirror ay si Elena na isinasara ang bintana ng hindi tumingin pababa. Pinatay niya ang ilong kwarto na parang isinasara ang register sa dulong shift. Transaksyon kumpleto. Customer na dismiss. Nagmaneho akong 10 kilometro patungong Belomorsk ng tahimik. Walang radyo, walang tawag sa telepono. Tanging ang daan at ang dilim at ang amoy ng flannel ng aking ama at ang tunog ng sarili kong pahinga, na siyang tanging bagay na kontrolado ko pa rin. Ang aking ina, si Olga, ay nakaupo sa mesa ng kusina nang pumasok ako na may dala-dalang armload ng kulubot na damit. Siya ay 68 taong gulang. Nawalan siya ng lalaking kasal niya sa loob ng 46 taon nang wala pang 2 araw. Hindi siya nakatulog, hindi kumain ng marami, ginugol ang umaga sa pagtawag sa mga kamag-anak at ang hapon sa pag-address ng manga envelope na may nanginginig na kamay. Pero nang makita niya akong nakatayo sa pintuan niya na may hawak na damit na parang refugee, hindi siya nagtanong ng kahit isang tanong. Ang asul na suit ay nasa hall closet, sabi niya. Itinagong iyong ama ang isa rito para sa simbahan, dapat makasya ito sa iyo. Subukan mo. Kung kailangan ng hemming, magagawa ko ito ngayong gabi. Tumayo siya, hinalikan ako sa at pumunta upang hanapin ang suit. Ganun ang aking ina. Maaring nasusunog ang mundo at hahanapin niya ang isang bagay na kailangang gawin. At gagawin ito ng tahimik, walang reklamo, walang drama. Naintindihan ko sa sandaling iyon kung saan natutunan ng aking ama ang kanyang pasensya. Ang libing ay sa lokal na simbahan. Ang gusali ay standing room only. Mga mangingisda na naka-clean flannel, mga mekaniko na may grasa pa sa ilalim ng mga kuko, mga tindero na kilala si Boris Kuznetsov sa loob ng 40 taon. Dumating si Captain Teddy sa wheelchair, oxygen tank at lahat, dahil sinabi niya na mapahamak siya kung hindi niya masasabi ang paalam sa pinakamahusay na lalaking kasama niyang mangingisda. Si Maria mula sa tindahan ng pain sa Roger Street ay nagdala ng puting lilis mula sa hardin niya dahil ang aking ama ay nagayos ng motor ng bangka. Niya ng libre nung taglamig ng 2003 at hindi tumanggap ng kahit isang kopek. Ang nga kapatid na Henriksen ay nakatayo sa likod na raw. Balikat sa balikat, mga chap sa kamay, pula ang mga mata. 200 katao ang dumating upang magpaalam sa isang mangingisda. Ang asawa ko ay hindi kasama sa kanila. Inihinto ni Elena si Sofia at Alexei sa entrance ng simbahan at umalis nang hindi bumaba sa sasakyan. Pinanood ko sa bintana habang nawawala ang kanyang mailaw sa Main Street. Ang anak kong babae, 14 taong gulang, kinuha ang kamay ng kanyang 11 taong gulang na kapatid na lalaki at naglakad papasok sa simbahan nang hindi tumingin pabalik. Ibinigay ko ang eulogi sa asul na suwet ng aking ama, malapat sa balikat, maikli sa manggas, pero sapat na makasya. Tumayo ako sa pulpit at tiningnan ang bawat mukha na kilala ko at ilang hindi ko kilala. Ang aking ama ay dati nang nagsasabi na ang dagat ay hindi nagmamalasakit kung nagmamadali ka, sabi ko sa kanila. Gawin mo ng tama ang trabaho, o huwag mo na gawin. Ganun siya nabuhay. Lahat ng ginawa niya ng may pasensya, ng may pag-alaga. Hindi siya nag-cut corner sa isang pag-ayos. Hindi siya lumayo sa isang kaibigan na nangangailangan ng tulong. Hindi siya nagtaas ng boses kapag sapat na ang isang tahimik na salita. Inilagay ko ang mga notes ko, hindi ko mabasa dahil sa bulur. Nang sabihin sa kanya na cancer ito noong Pebrero, ang unang bagay na sinabi niya sa akin ay, huwag kang maggawang gulo. Walang buwan ng chemotherapy. Walang buwan ng pagmamaneho patungong ospital ng 5:00 ng umaga. Walang buwan ng panonood sa lalaking ito, sa higanteng ito
na lalong lumiliit at lumalabno at lumalambot, at hindi isang beses, hindi isang solong beses nagreklamo siya. Patuloy lang siyang gumising, patuloy na uminom ng kape sa porch, patuloy na nanonood sa mga bangka na lumalabas. Ang huling bagay na sinabi niya sa akin ay, alagaan mo ang iyong ina. Pagkatapos ay pinisil niya ang kamay ko at nawala siya. Tumigil ako. Napakatahimik ng simbahan na maririnig ko ang paggalaw ang kandila sa draft mula sa mga lumang bintana. Siya ang pinakamapasensyang lalaki na nakilala ko at mamimiss ko siya araw-araw sa natitirang buhay ko. Nagsimulang pumalakpak si Captain Teddy mula sa wheelchair niya. Isa-isa, ang buong kongregasyon ay tumayo. 200 katao na nakatayo at pumapalakpak sa buhay ng isang mangingisda. At ako ay nakatayo sa pulpit na iniisip, ito ang iniiwan ng isang lalaki, hindi pera, hindi mabagay. Isang kwarto na puno nga mataong tumatayo kapag binanggit ang kanyang pangalan. Hinawakan ni Alexei ang kamay ko nang bumaba ako mula sa podium at hindi binitawan sa loob ng 30 minuto. Hinawakan niya nang parang ako ang huling solidong bagay sa mundo niya. Hinawakan ko rin pabalik. Pagkatapos ng serbisyo, puno ng casseroles at cold cuts at mga kwento tungkol sa aking ama na nagpapatawa at nagpapaya sa parehong hininga ang hall ng simbahan. Nakaupo ako sa tabing coffee table nang lumapit ang isang lalaki na naka-dark suit. Early 90s, pilak ang buhok, matalas ang mga mata sa likod ng wire-rimmed glasses. Nahintay siya hanggang ako ay mag-isa. Victor, lubos akong nakikiramay tungkol sa iyong ama. Siya ay isa sa pinakamahusay na lalaki na nakaroon ako ng pribilehiyo na makilala. Salamat. Pasensya na, kilala kita ba? Pavel Romanov. Ako ang abogado at kaibigan ni iyong ama sa Lubeniday 32 taon. Hindi ko alam na may abogado ang aking ama. Sa alam ko, may bangka siya sa pangingisda, isang cottage, isang katamtamang pensyon, at wala ng iba pa. Nag-iwan ng ma-instruction ang iyong ama, sabi ni Pavel ng mahina. Nga bagay na kailangang pag-usapan, pero hindi ngayon. Ngayon ay para sa pagluluksa. Pwede ka bang pumunta sa opisina ko sa Lunes ng umaga? Romanov and Associates, 84 Federal Street sa Moscow, 9. Anong uri nga bagay? Tiningnan niya ang kwarto, binaba ang boses. Ang uri na ginugol ng iyong ama ng mahabang panahon upang ihanda. Mahalaga ito, Victor. Mangyaring pumunta ka. Pupunta ako. Hinawakan niya ang balikat ko. Sinabi sa akin ng iyong ama tungkol sa iyo sa bawat pag-usap namin. Lubos siyang ipinagmamalaki ka. Sabi niya may pasensya ka na iyong ama at puso na iyong ina. At iyon ang pinakamahusay na kombinasyon na maring makaroon ang isang lalaki. Lunes ng umaga. Nagmaneho ako patungong Moscow sa tanging malinis na polo na mayroon ako at natagpuan ang Romanov and Associates sa Ika, 14 palapag ng isang lumang brick building. Nakilala ako ni Pavel sa lobby at dinala ako sa conference room. Victor, pumunta sa akin ang iyong ama noong 1993. Kailangan niya ng tulong sa isang real estate matter. Ang profesional na relasyon na iyon ay naging pagkakaibigan na tumagal hanggang sa araw na mamatay siya. Sa loob ng 32 taon, hindi ako nakakilalang mas delikadong lalaki. Lahat ng ginawa niya ng may dahilan. Ganoon nga si tatay. Noong 1947, nang 33 taong gulang ang iyong ama, binili niya ang isang parcel ng waterfront land sa Glazovka, 3 ektarya sa harbor, East Side, malapit sa lumang pabrika. Alam ko ang lugar. Rocky, overgrown, kalawang na chain link fence. Ang bakantang lot sa Wheeler's Point. Binayaran niya ito ng 4 million rubles. Ang buwang ipon niya noon. Sinabi ng lahat sa kanya na sira ang ulo niya. Problema sa zoning, environmental issues. Tinawanan siya ng mga tao. Victor, ganon din ang tunog ni tatay. Minsan bumili siyang hall ng bangka na walang buong stern dahil sinabi niya na nakikita niya kung ano ang nice nitong maging. Ngumiti si Pavel. Nakikita ngang iyong ama ang bagay na hindi nakikita ng iba.
Nakita niya kung ano ang magiging ng lupang iyon. Ini-slide niya ang isang dokumento sa mesa. Ang property na iyon ay ngayon ay na-assess sa 470 million rubles. Binasa ko ang numero. Binasa ulit. Hindi iyon posible. Ang waterfront ng Chlazovka ay nakbaho sa nakarang 20 taon. Turismo, marina development, luxury residential construction, ang tatlong ektarya ng iyong ama ay isa sa pinakamahalagang undeveloped waterfront parcels sa North Shore. Nakatanggap siyang ma-offer mula sa mga developer, hotel chains, condo builders. Tinanggihan niya ang lahat. Bakit? Dahil may vision siya para sa lupang iyon. Isang Maritime Heritage Center. Isang lugar upang mapanatili ang kasaysayan ng pangingisda sa Glazovka upang turuan ang pagbuo ng bangka upang mapanatili ang galumang traits para sa susunod na henerasyon. Tumigil si Pavel. Gusto niyang ikaw ang magtayo nito. Nanginginig ang mga kamay ko. Inilagay ko ang kape ko. May higit pa, sabi ni Pavel. Namuhay ng matipid ang iyong ama, delikado. Sa loob ng mahigit 40 taon ay nag-ipon at nag-invest siya ng may disiplina na talagang humanga sa akin. Sa pagitan ng property at ng kanyang financial portfolio, ang kabuang estate ng iyong ama ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 620 million rubles. Tumama sa akin ang numero na parang alon. Ang aking ama na nagsusuot ng parehong tatlong flannel shirt sa rotation na nagmamaneho ng truck na may 213,000 kilometro, na nagdadala ng isda pawi para sa hapunan dahil siya mismo ang humuli, ay nakaupo sa 620 million rubles at hindi kailanman binanggit ang isang salita. Engwell ay tiyak, patuloy ni Pavel. Natatanggap mo ang waterfront property na nakakahalaga ng 470 million rubles upang ay develop bilang heritage center o ibenta sa iyong pagpapasya. Natatanggap mo ang 70% riyan na titirang financial assets. Humigit kumulang 305 million rubles. Natatanggap ng iyong ina ang cottage sa Belomorsk. Lifetime trust income at 20%, humigit kumulang 30 million rubles. Natatanggap ni Lawson ang 10%, humigit kumulang 15 million rubles. Alam ba itong sinuman? Wala. Alam ng iyong ina ang property pero hindi ang kasalukuyang halaga. Pinalit ng iyong ama ang absolute privacy. Bakit? Inilagay ni Pavel ang kanyang pen. Dahil pinoprotektahan kang iyong ama, lahat ng assets na ipinamana sa iyo ay hawak sa loob ng protective trust, legal na classified bilang separate property. Sa ilalim ng batas ng Russia, hindi ito maring i-claim, i-divide, o i-access ng isang asawa sa anumang divorce proceeding. Naging tahimik na tahimik ang kwarto. Ginawa niya iyon ng sadya, sabi ko. Ginawa niya dahil kay Elena. Pinili ni Pavel ang kanyang salita ng maingat. Hindi kailanman nakialam ang iyong ama sa iyong kasal. Hindi iyon ang kanyang kalikasan. Pero siya ay mapagmasid. Sa nakarang ilang taon, ipinahayag niya nga alalahanin sa akin. Hiniling niya sa akin na i-structure ang estate upang kahit ano ang mangyari. Ikaw at ang mga anak ay mapoprotektahan. Inisip ko ang aking ama na gumagawa na nga plano upang protektahan ang isang anak na hindi man lang alam na kailangan niyang proteksyon habang ang cancer ay kinakain siya ng buhay. May isa pang bagay, sabi ni Pavel. Hinila niya ang isang Manila envelope. Noong Hulyo, 3 buwan na ang nakalipas, nagire ang iyong amang private investigator. Ano? Sa isa sa iyong mga pagbisita sa Belomorsk, napansin niya ang mga pagbabago sa pag-ugali ni Elena. Siya ay distant, preoccupied, secretive. Hiniling niya sa akin na magrekomenda ng isang discreet. Ipinakilala ko siya kay Pauline, dating investigator. Ang kanyang manatuklasan ay nasa loob. Victor, pasensya na. Binuksan ko ito. 23 pahinang ang mga larawan. Si Elena at isang lalaking hindi ko pa nakikita. Pumasok sa isang hotel sa downtown Moscow. Nakaupo ng makasama sa isang restaurant sa Seaport District. Ang ulo niya sa balikat niya sa isang outdoor cafe sa isang lugar sa bayan. Ang lalaki,
ay kinilala bilang Andrei Volkov, 46, isang commercial real estate developer. Kilala sa ilang profesional na bilog bilang lalaking nakta-target sa may asawang babae, lalo na ang hindi masaya at madaling maapektuhan ng atensyon. Nagita sila sa pamamagitan ng real estate agency ni Elena. Nagsimula ang relasyon noong huling bahagi ni Abril o Mayo, sabi ni Pavel. 5 buwan. Habang nakmamaneho ako patungong. Belumors ng 3 beses sa isang linggo upang hawakan ang kamay na mamatay kong ama, habang nanonood akong lason na tumutulo sa ugat niya, ang asawa ko ay nasa hotel room kasama ang isang lalaking nagmamanehoeng mamahaling sasakyan at sinabi sa kanya na deserve niya ng higit pa kaysa sa isang mekaniko ngang bangka. Isinara ko ang envelope. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Pavel. Gusto kong ipadala mo sa kanya ang isang liham. Anong uring liham? Tiningnan ko siya. Ang uri na maalala niya sa natitirang buhay niya. Dumating ang certified letter nung Huwebes. Umuwi si Elena mula sa trabaho ng humigit kumulang 5:30. Natakpuan ang makapal na envelope mula sa Romanov and Associates at binuksan ito habang suot pa rin ang kanyang kawat. Ang liham ay 4 na pahina ang haba. Unang talata. Siya ay kinokonta bilang asawa ni Viktor Kuznetsov sa kaunayan sa estate ni Boris Kuznetsov. Pangalawang talata. Si Victor ang primary beneficiary ng estate na nakakahalaga ng higit sa 620 million rubles, kasama ang waterfront property na na-assess sa 470 million rubles. Pangatlong talata. Lahat ng assets ay hawak sa protective trust. Hindi kasama sa anumang marital division o spousal claim sa anumang divorce proceeding. Pang-4 na talata. Ang firm ay nai-retain upang kumatawan kay Victor sa lahat ng legal matters kasama ang pending divorce. Pang-5 na talata. Ang firm ay may hawak na documented evidence kasama ang mga larawan at investigative reports na nagpapatunay sa extramarital relationship sa pagitan ni Elena Kuznetsova at Andrei Volkov. Isusumiteng evidence na ito sa anumang custody proceeding. Sinabi sa akin ni Sofia na binasa ng kanyang ina ang unang pahina ng nakatayo. Sa pangalawang pahina, nakasandal na siya sa counter. Sa pangatlong pahina, nagli-slide siya sa sahig. Sa pang-4 na pahina, nakaupo siya sa mga tiling kusina na may liham sa kandungan, nakatitik sa refrigerator na parang bintana sa isang hinaharap na biglang nawala. Pagkatapos ay dumating ang tunog. Sinabi ni Sofia na iyon ang pinakamasamang tunog na narinig niya, hindi pag-iyak, hindi pagsiga, kundi isang bagay na galing sa isang lugar na napakadalim na walang pangalan. Isang tunog ng isang taong napagtanto ng buong linaw na sinira niya ang sarili niyang buhay at walang paraan upang iundo ito. Pumasok si Sofia sa kusina. Nanay, ano ang mali? Ano ang nangyari? Hindi makapagsalita si Elena. Nakaupo lang siya sa sahig. Ang liham ay nakakrumple laban sa dibdib. Pinulot ni Sofia ang mapahina na nahulog. Naintindihan niya na ang kanyang lolo, ang tahimik na mangingisda, ay nag-iwan ng milyon-milyon. Naintindihan niya na magiging okay ang kanyang ama. At naintindihan niya mula sa 5 talata na ang kanyang ina ay kasama ng ibang lalaki. Pumunta siya sa kwarto niya at tinawagan ako. Dad, kailangan mong umuwi. May nangyari. May natanggap na liham si nanay. Nasa sahig siyang kusina. Hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Okay ka lang ba? Nandiyan ba si Alexei? Okay ako. Nasa basketball practice si Alexei. Komplikado, sweetheart. Hindi naman mukhang komplikado. Mukhang mas matalino si Lolo kaysa sa alam ngang sinuman. Dad, diborsyo na ba kayo ni nanay? May mga bagay na kailangang ayusin ng iyong nanay at ako, pero pakinggan mo ako. Kahit ano ang mangyari, walang nagbabago sa pagitan mo at ko. Ikaw at si Alexei ang buong mundo ko. Naintindihan ko. Dad, natutuwa ako na pinrotektahan ka ni Lolo. Sa loob ng 48 oras, gumuho ang mundo ni Elena. Tinawagan niya akong 12 beses. Pinayagan ko ang bawat tawag na mapunta sa voicemail. Una ay galit siya,
Pagkatapos ay nagmamakaawa, at sa huli ay umiyak na lang. Pinakinggan ko ang bawat isa. Utang ko yon sa kanya sa loob ng 16 taon ng kasal. Pero hindi ako tumawag pabalik. Nagmaneho siya patungong Belomorsk nung Sabado ng umaga. Sinagot ng aking ina ang pinto, dala pa rin ang kalungkutan ng paglilibing sa kanyang asawa, siyam na araw na ang nakalipas. Tiningnan niya si Elena ng matagal. Dapat ay dumalo ka sa libing, Elena. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng may matatag na finality. Nakaupo si Elena sa porch sa loob ng 5 minuto. Pinanood ko mula sa bintana sa itaas, hindi na siya kumatok. Lumingon na lang siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Sinubukan ni Elena na mabot si Andrei Volkov. Ang telepono niya ay disconnected. Nagmaneho siya sa opisina niya sa Moscow. Ang receptionist na dati ay binabati siya nang may mainit na ngiti ay tinitigan siya ng walang emosyon. Si Janung Volkov ay naglalakbay sa abroad, wala siyang naiwang forwarding contact information. Umalis si Andrei Volkov sa bansa sa parehong linggo na ipinadala ang liham. May pattern siya. Hanapin ang isang may asawang babae, kumbinsihin siyang iwan ang asawa, ay position ang sarili upang makinabang sa settlement, at kapag nagiging komplikado ang legal, mawawala. Hindi siya interesado kailanman kay Elena. Interesado siya sa kung ano ang may bibigay niya, pero walang assets na kunin. Itinapan niya ang 1/6. Tangkasal at ang sariling dignidad para sa isang lalaking. Nagbook na ng flight palabas. Nang bansa bago pa dumating ang liham. Ang diborsyo ay tumagal ng 4 na buwan. Ang protective trust ay ironclad. Sinubukan ng abogado ni Elena na mag-argumento, pero tinanggihan ito ng judge sa loob ng ilang minuto. Natanggap ko ang primary custody ni Sofia at Alexei. Sa araw na final ang diborsyo, nagmaneo ako diretso patungo sa harbor. Nagpark ako sa Wheeler's Point. Naglakad sa gate, at tumayo sa lupain ng aking ama. 3 ektarya ng rocky waterfront. Tinawagan ko ang aking ina. Nanay, nakatayo ako sa lupain ni tatay. Lagi niyang sinasabi na malalaman mo kung ano ang gagawin mo rito. Sa tingin ko alam ko ang Heritage Center para sa kanya, para sa bawat mangingisda na nagtrabaho sa harbor na ito. Abril na ngayon, natunaw na ang snow. Patuloy pa rin akong nagpapatagbo ng boat shop, pero sa weekends, nasa Wheeler's Point ako kasama ang maplano ng arkitekto. Nagmamaneho si Lawson mula sa kanyang lugar upang tumulong. Dumarating ang aking ina na may mga sandwich at nakaupo sa folding chair, nanonood sa amin na nagtatrabaho. Si Sofia ay 15 na ngayon. Siya ay nagvo, volunteer sa Maritime Museum at Pinag. Usapan ang kanyang lolo ng may matinding pagmamalaki. Si Alexei ay halos 12 na. Tinanong niya ako, Dad, may lahat ng perang iyon si lolo sa buong panahon. Bakit hindi niya ito ginastos? Dahil hindi ang pera ang punto, Alexei. Ang lupa ang punto. Kung ano ang maaring maging nito. Iniipon niya ito para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Medyo kamangha-mangha iyon. Lumipat si Elena sa isang one-bedroom apartment sa isang lugar sa rehiyon. Hindi ko siya kinamumuhian. Ang pagkamuhi ay nangangailangan ng enerhiya na mas gusto kong gastusin sa aking mga anak at sa pangarap ng aking ama. Nakikita niya ang mga anak tuwing ibang weekend. Nakita kami kamakailan sa isang coffee shop. Mukha siyang mas matanda, pagod. Pasensya na, sabi niya. Alam kong ang salitang iyon ay hindi nag-ayos ng anumang bagay. Pero kailangan kong marinig mo na sinasabi ko ito. Ay tinapon ko ang lahat dahil sinabi sa akin ng isang lalaki na naka-expensive suit. Na-deserve ko ang higit pa. Ang buhay na mayroon tayo ay ang lahat, Victor, at itinapon ko ito habang nawawalan kang iyong ama. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Walang repair manual para sa isang kasal na nakascrap na. Magaling ang maanak, sabi ko. Alam ko, magaling kang ama. Mas mahusay kaysa sa binigyan ko sa iyong credit. May magaling akong guro. Binayaran ko ang bill. Naglakad kami palabas sa spring air at naghiwalay.
Sa ilang gabi, nakaupo ako sa gabato sa Wheeler's Point at nakikinig sa tide pasensyoso at matatag tulad Enegay aking ama. Inisip ko ang araw na itinapon ni Elena ang madamit ko sa damuhan at kung gaano ako kaliit na tingnan. Pero walang sinuman sa Maple Street ang naawa sa akin ngayon. Nakikita nila akong ginagawa ang trabaho. Nakikita nila akong binubuo ang pangarap ng aking ama. Hindi kailanman nagtaas nege boses ang aking ama, hindi nagmamayabang. Nagtrabaho lang siya, nagipon, at naghintay. At nang dumating ang panahon, inabot niya mula sa kabilang libingan gamit ang isang trust fund, isang private investigator, at isang 4 na pahinang liham na nakpahulog sa asawa ko sa sahig ng kusina. Si Boris Kuznetsov, mangingisda, lihim na milyonaryo, at ang pinakamahusay na ama na maaring hingin ng isang lalaki. Nakaupo ako sa lupa niya ngayon, 3 ektarya ng posibilidad na nakahiga sa harap ko. Isang legasing ng mangingisda, pag-ibig ng isang ama, sagot ng isang tahimik na lalaki sa isang malakas at walang pasensyang mundo. Ano ang gagawin mo? Gagawa ka ba eksena? O pupulutin mo ba ang bawat piraso ng tahimik at hayang magsalita ang katotohanan? Patuloy ka, patuloy ang pag-asa. Magtiwala ka sa akin diyan. Lagi itong mahalaga. Makikita kita sa susunod.